ang dating Chief Presidential Legal Counsel ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Attorney Sal Panelo. Attorney Sal, magandang morning! Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Good morning. Kayo po ba'y nasa The Hague ngayon, Attorney? Hindi, nasa kwarto ko, kagigising ko lang. Ayos. Nagising, kami pala ang gumising sa inyo. Kumusta kayo, Attorney? Kayo ba'y tumutulong o part ng legal team ng dating Pangulo? Ever since naman, ako naman ang nagtatanggol sa kanila, di ba? Apo. Pero dyan po sa proseso sa The Hague, ano po ang active participation ninyo? Hindi. From the very start, sinabi ko na dapat ang umahawak doon yung mga dayuhang abogado. Sila ang nakakaalam doon, sila ang mga nagpa-practice doon. Dapat sila. Yung mga abogado sa Pilipinas, kung tatanungin tayo tungkol sa mga batas dito, doon tayo po pwede magbigay sa kanila ng insights. So wala pong Filipino lawyer na uma-assist man lang doon sa defense ng dating Pangulo? Yan ang hindi ko alam sa mga nandun. Dahil nung una, ang alam namin si Attorney Harry Roque ay nagpe-presenta. So ang kaya ang intindi namin, pwede at kailangan may tumulong na Pilipinong abogado. Pero ang alam ko, di ba tinanggihan ng kanyang alok? Opo. Ang alam ko, yung dalawang abogadong dayuhan. Okay. So kayo ay sa ngayon, Attorney Sal, anong kay VP Sara, kayo po ba tumutulong ngayon? Hindi. Ano ba tawag mo doon sa mga statement na inilalabas ko? So yun yung paraan ng inyong pagtulong sa kanila, ano po? Ever since naman, hindi ba ganyan ang ginagawa? Okay. Dito ho kay Attorney Harry Roque na sinasabing anong allegation kumbachero na siya kinasuhan at siya ang sabi niya he is being persecuted by the Marcos administration. Yun din ho ba ang tingin ninyo doon, Attorney Sal? I don't think so. Kasi kung ano bang reason ba't siya pinipersecute? Kung ang reason niya dahil critic siya, ako critic din . Marami namang ibang critic, matitinding mga critic. Ba't di kinakasuhan? Marahil meron siyang ginawa o nagawa na sa tingin ng mga nag-imbestiga, dapat siyang kasuhan. Pero gaya ng sinabi ko, sa programa ko at sa iba pang mga interviews, abogado naman siya. Sa tingin ko, kailangan bumalik siya at harapin niya. Tandaan niya, nakakalimutan niya na the burden of proof lies on the government. Yung nag-aakusa, sila mag-provide. Hindi nga kailangan siya mag-provide. He's presumed innocent. Kasi ang problema niya, pag mananatili siya dyan sa Hague, ang dating, ayaw niyang umuwi, nagtatago siya. Ngayon, sinasabi niya na nag-sisik siya ng asylum. Ang reason ng asylum is when you're persecuted politically. Pero ang problema nga, kung ang dahilan mo lang kritika, maraming critics. Bakit hindi man pinipersecute yung mga critics? So kayo po, Attorney, ang personal take niyo po doon, he is not being persecuted? I don't think so. Kasi nga, kung yung ang basehan niya is a critic, I think I'm even more critical than him. Actually po, Attorney. Kasi bakit ako hindi dinidemanda? Walang kaso sa inyo. Oo nga. There is nothing in me that those people looking for issues against me can find. Ngayon, kung ikaw ay ang problema kasi, eto mawalang galang na sa kanya. I was watching the congressional hearing. Marami siyang contradictions doon kasi. Habang sinasabi niya hindi siya may-ari nung isang sinasabi na siya ang may-ari, sa Baguio. Yeah. And yet, yung mga sinasabi niya na ginawa niya are all acts of ownership. That's one. Sinasabi niya hindi siya abogado ng ganito, pero lumalabas,
mga dokumento, siya abogado. Siguro on the basis of that, kaya siya nakasuhan. Galing din sa kanya, self-inflicted kumbaga. But having said that, ang burden of proof pa rin lies. Kasi probable cause lang yun eh. Hindi naman proof beyond reasonable doubt yun. So yung pong hindi niya pag-uwi, paano namin at dapat i-interpret yon ng ating mga kababayan? Well, the perception, rightly or wrongly, tama man o mali. Pag hindi ka humarap sa kaso, ibig sabihin, ikaw ay may itinatago o guilty ka. Tama man o mali yun, ha? Kasi kung wala naman dahilan, hindi ko matanggap yung persecution eh. Kasi maraming nagkritik eh, maraming bumabanat at matitindi. Pero bakit hindi sila pinoprosecute o pinipersecute? Sa tingin niyo po ba ay yung kanyang appeal for asylum sa the Netherlands ay mapagbibigyan on the basis of what he's saying na pine-persecute siya dito? Hindi natin alam yun kasi ang maghuhusga nun yung Netherlands. Pero kung ako maghuhusga dito, hindi ubra sa akin yun. Sa Netherlands yan. Gagamitin pa raw na isa pang dagdag na ebidensya niya itong kasong ipinail sa kanya ang problema kasi, pag may kaso ka, may tinatawag na determination of probable cause. And under the Constitution, ang judge ang magde-decide kung meron nga. Apart from yung prosecutors investigating it. Personal na i-examine yan. Nag-issue ng warrant o baris yung judge eh. And as a general rule, pag ang judge na nag-issue, the presumption of regularity is there. Unless you can prove na bias against you. Wala naman tayong nakikitang bias ng judge. Hindi siguro kilala siya nun. Opo. Last na lang po. Pinakamainam na lang, umuwi na lang siya. Umuwi siya. Umuwi ka na, baby. Sa tingin, kasi kung ako yun, umuwi ako. Kasi nga, sila naman magpuprove hindi naman ako eh. Let them prove their case. Correct. Attorney, kayo po ay pareho namang nagtatanggol sa dating Pangulo at kay VP Sara. Pero parang ito po personal take ko lang to, maaaring mali po ako. Parang no love lost kayo kay Attorney Harry Roque. Meron ba kayong grudge o hindi pinagkasunduan o may tampuhan ba kayo before pa? Let's put it this way. Alam po ninyo ang aking history, reputasyon. Kaibigan man kita o hindi, pag mali ka, pupunayin kita. Ginawa ko yan sa napakalapit na pamilya sa akin. Si Benhar Abalos, Tito sa lang tawag sa kanya. Sapagat ang kanyang ama ay inaanak sa binyag ang aking anak na abogado si Paulo, inaanak pa rin sa kasal. At ako pa ang abogado niya. Abogado niya noon. Pero, nung mali siya bilang cabinet member, pinuna ko siya ng pinuna. Hanggang ngayon nga, masama ang loob sa akin. Marami akong ginawang ganyan. Si Toby Chanko, kaibigan ko yan. Pero nung nagsalita siya, nagbigay ako ng payag naman, masama na naman siguro ang loob sa akin yan. Pag mali ka, mali ka. Kung tama ka, regardless of whether you are a friend of mine or you are on the opposite side of the political fence. Yan ang reputasyon ko ever since. Oo. At dito po kay Attorney Harry Roque, dati na ho bang may mga mali siyang nagawa? Bukod dito... Hindi ba pinuna ko na yan nung nagsalita siya about dun sa nangyari sa China na wala naman siya doon? Remember that? Sabi niya, meron siyang binanggit doon, wala ka naman during our trip to China, hindi pa siya miyembro ng kabinete noon. Binanatan ko siya doon. Sabi ko, masyado kang madaldal, wala kang alam dyan. Hindi. In fairness to you. Basta sa akin. In fairness to you. Basta mali. Basta mali. Tama po. Wala bang umaawat sa inyo? Si VP Sara, Attorney Sal, balato mo na sa akin to. Wala naman nakakaawat sa akin. Meron pa. Pag mali, kahit si VP Sara at si Presidente Duterte,
pag mali sila, maniwala kayo, hindi po pwedeng makatakas yan. Kailangan ganyan tayo eh. Otherwise, walang mangyayari sa bansang ito kung namimili tayo ng pupunahin natin. Si Presidente Marcos, pag tama siya, pinupuri ko siya. Gaya nung, hindi ba yung kanyang jurisdiction? Tama yon. Pero nung siya nag-cooperate, binanatan ko naman siya. Si Maynard Guevara, binibira ko siya noon, di ba? Kaibigan ko yan, cabinet member. Nung ang linya niya, sabi niya, walang jurisdiction. Walang jurisdiction, pero file ka ng file dyan sa ICC ng kung ano-anong pleadings. Which means na meron kang jurisdiction, gagamitin sa'yo yan. Eventually, at yun nga ang ginamit. Yun nga. Ng 3 judges. Wala kang jurisdiction, pero file ka ng file sa amin, may jurisdiction kayo. And yet, when siya nag-recuse, pinuri ko siya ng mabuti naman. Ganyan ang akin. Kung tama ka. Kung mali. Okay. Attorney Sal, thank you. Attorney Sal, salamat sa pagtanggap sa tawag namin. Sa panggigising namin sa inyo. Thank you. Salamat po. Okay lang. Salamat sa inyo.